na kay Hatch, yung cellphone. Hi guys, ako po si TP, ang DH ng mga DH na future unicorn na medyo vindicated po today kasi nag-press conference ang Tito Soto, ang Senate President Tito Soto, at saka si Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Ang sabi about doon sa Bicoy expose, about doon sa destabilization plot, etc. etc. So yun yung pag-uusapan natin ngayon kasi kailangan, syempre, maganda may context, ha? Promise talaga kanina, nanonood ako nung press conferences, tawa ako ng tawa. Okay. Dali lang. Hindi, ganyan kasi. Ano ba to? Ay, ito. Yun, na-screenshot ng mga kaibigan ko yung yung matrix na pinakita. Tingnan ko lang ha, wait lang. Rodel Jaime, Kokoy Dayaw, Bong Banal, Silent Majority, La Sherda, Alejano, ayun si Ellen Tordesillas, si Armand Pontejos. Ay, Diyos ko po, ang laki ng web. Diyos ko, Lord. Hanggang sa kanyang administrasyon ngayon. Okay. Tapos, may Metro Balita, Vera Files, Rappler, National Union of People's Lawyers. Shit, ang laki. Tangina. Ang laki ng web. Okay, tuloy natin. Ito na. Marami-rami na nanonood. So, ito po yung eksena mga friends. 2 weeks ago, naglabas ng Matrix etong si etong Manila Times, yung ang naglabas doon yung kanilang publisher, manager, owner, Supreme Lord Dante Ang. Tapos binara siya ng media kasi wala daw substantiation. Tapos ako naman, medyo disappointed rin ako dahil medyo kulang pa rin nga. Siyempre, pag newsman ka, hindi mo naman kailangan kompleto yung balita eh. Kailangan mo lang ibalita kung ano yung alam mo. At kailangan mo i-break yung balita dahil scoop yun eh. So, sa akin naman, sige lang, chill lang ako sa Manila Times. Pero siyempre, merong something deep inside me na nangungulila, parang ganun. So, ang bakla, nag-research. So, ang una pa lang nag-research, hindi ako. Ang unang nag-research po dyan, si Sas Rogando Sasot. I-follow nyo po yon, For the Motherland, Sas Rogando Sasot. Tapos, na-discover nga niya na the guy behind Metro Balita is a certain Rodel Jaime. Ngayon, sabi ko, sige, lumabas na si Rodel Jaime na arresto and everything. Tapos, naglabas yung NBI ng isang dokumento saying na ito yung kanilang findings, ito yung kanilang mga iniimbestigahan. Tapos, nung nilabas ngayon, hindi ko nakita yung mismong findings nila kasi hindi naman ako nagbabantay ng NBI. Pero pinablish siya ng media. Tapos, ang sabi doon sa media, hold on ang sabi doon sa media na nung pinakita yung screenshot ng mga findings ng NBI, iniimbestigahan din raw nila ang Pinoy Ako Blog, mga Facebook pages po ito Pinoy Ako Blog, Change Scamming, Madam Claudia at saka What the Fact. Yung Pinoy Ako Blog at saka Madam Claudia at saka Pinoy Ako Blog at Madam Claudia, alam na natin kung sino yung behind dun eh. Diba? Konektado yan kila Kokoy Dayaw, Jover Laurio, and other people. Basta yung grupo ni Kokoy Dayaw. Pero ang sabi ko, parang kulang tayo ng lead sa change scamming. Konektado rin siya kay Kokoy Dayaw, pero syempre, I wanted to find additional names kasi si Kokoy Dayaw at large, tapos si Jover Laurio lang huhulihin nyo, hindi naman po pwede na, yun nga Pinoy Ako Blog, pag chinek mo yung transparency niya, yung transparency page niya, nakalagay doon, 5 yung administrator ng Pinoy Ako Blog, hindi lang si Jover Laurio. So, sabi ko, yung pangalang page niya na Pinoy Ako Blog, hindi na niya kaya mag-isa, maglagay pa siya ng isang page. Hindi, ibang tao gumawa nun. So, hinanap ko nga. So, doon po sa Thinking Pinoy article na, Hey NBI, here's a new lead for your Bicoy video investigation. Published po ito May 3rd, 2019, May 3rd.
nahanap ko po yung yung tao behind change scamming. Kasi po, yung domain privacy protection nila, for some reason, nag-expire. Maybe, lantaran nilang pina-expire, parang napabayaan nila, kaya nag-expire, o hindi na sila interesado ron sa site, dun sa mismong website. And as it turns out, noon pong around September 2018, nag-expire nga yung kanilang domain registration, so yung kanilang masking ng privacy details nila, natanggal. Ang lumitaw na pangalan po ay a certain Sydney Zosa ng 1409 AIC Gold Tower, Ortigas Center, Pasig. Ang na-check ko po dito yung kolektibo.com. Pwede nyo, para po sa mas kompletong detalye, i-check nyo lang po yung Thinking Pinoy article na Hey NBI, here's a new lead for your Bicoy investigation, May 3rd, 2019. Pag nagpunta kayo sa thinkingpinoy.net, madali lang makita yon. Alright? So, para kompleto yung detalye. Kasi yung sinabi ko kanina, kulang na kulang pa yung sinabi ko. Syempre, ayoko namang ilitanya sa inyo dahil magiging boring yung live. Pwede naman basahin na lang. Alright, so ganito. So, nahuli na nga si Rodel Jaime, tapos hindi pa sinasabi ni Rodel kung hindi pala pang update kung kumanta na ba si Rodel o hindi. Sabi ko, di ba pagka ikaw ay gustong maging state witness, kailangan last resort ka na ng law enforcement. Ibig sabihin, wala nang ibang makuha na mas effective or kasing effective na witness or document or evidence. Kaya mapipilitan ang gobyerno na gawin kang state witness. So, para madaliin itong si Rodel Jaime na kumanta, ang ginawa ko, naghanap ng ibang mga ebidensya na nagtuturo sa mga tao behind doon sa destabilization plot. Ngayon po, noong May 7, 2019, naglabas po ako ng bagong article. This was about, kahapon lang po na madaling araw. NBI Cybercrime, you may have missed, ito yung title NBI Cybercrime, you may have missed this bigger Bicoy-linked fake news website. Ito po yung ginawa ko mga friends dyan. Kasi ganito, di ba may pinangalanan akong may pinangalanan yung NBI na 5 mga Facebook pages na involved doon. Di ba? Tapos, yung pinangalanan nila, yung Metro Balita, ganyan-ganyan, ang pinakamaraming nilang followers, parang mga 200,000-300,000 lang. Samantala, na-discover ko, may isa pang website na mas malaki kaysa sa kanilang lahat. Yun pong Now You Know. Ang pangalan ng website again, Now You Know. Or, ginagamit nila minsan yung kanilang acronym na NYK. Ngayon po, ang una kong ginawa rin sa article, i-document ko muna yung mga potentially seditious nila na mga posts, which is basically yung mga uploads nila nung ang totoong narcolist. Alright? Kasama kung gaano kadami yung engagement, ganyan-ganyan. Tapos, pagkatapos po nun, hinanap ko kung sino yung may-ari ng Now You Know. Yung Now You Know po, nakalista sa kanyang about page na ang kanyang website ay nowyouKnow.ph. Ngayon po, pag nagpunta po kayo sa Who is Registry ng .ph, yun po yung domain registrar ng Pilipinas, lumitaw po doon, ang naka-register ay a certain Jerry May Maghinay ng 2515 The Linear Makati Tower 2. Nakalagay doon ay publicly available information po lahat ito. Tapos, nung chinek ko po kung ano yung 2515 The Linear Makati 2, lumitaw na iyon po ay pag-aari ng The Yellow Boat Foundation, The Yellow Boat of Hope Foundation. Isa pong na ang co-founders, yung dalawang co-founders niya ay Pinoy appointees. I know. So, ngayon, nung lumabas po ngayon, sinearch ko, ganyan. Kasi yung pong, tapos po yung pong The Linear Makati Tower 2 condo unit na yon, maliit lang yun. Kasi po mga friends, chinek ko yung website ng The Linear Makati, tapos sa discovery ko na ang pinakamalaki nilang putol ng unit, di ba yung condo, bawat floor pinuputol-putol yon into separate units. Ang pinakamalaki nilang putol doon, isang 2-bedroom condo unit, naka 49 square meters lang. 7 meters by 7 meters yun, or kung gusto nyo ng feet, 21 by 21 feet. So, ibig sabihin po, kung ang karaniwang tao 6 feet tall,
well, medyo, sige na nga, 6 feet na lang para mangarap tayong matangkad. So, kung parang 6 feet tall ang karaniwang tao, di parang 3 taong nakahiga lang ang haba at saka lapad nun. Halos ganun lang. 3 tao lang na nakahiga. Ang liit-liit ng spasyo na yun. Sabi ko, either yung Black Propaganda website na Now You Know at yung Yellow Boat of Hope Foundation ay iisa, or walang pakialam, walang yung mga respective management ng dalawang organization na yun, walang pakialam na parang sardinas yung mga empleyado nila sa loob. Diba? Siyempre, hindi naman ganun kawalang hiya siguro yung mga management nun. So, parang evidence point to the probability na iisa lang yung Yellow Boat of Hope Foundation at saka yung Now You Know, iisa lang yung tao. Besides, etong si Jeremy Maghinay, empleyado rin ng Yellow Boat of Hope. Diba? So ngayon, chinek ko po mga friends yung kung sino yung behind rin sa Yellow Boat of Hope Foundation. Dalawa po yung kanyang founders. Ito po ay si Anton Marie Lim at saka si J. Michael Haboneta. Kinontak na po ako ni J. Michael Haboneta na sabi po sa akin ng kaibigan niya na yung parang intermediary namin, although pinakita naman ng kaibigan niya yung chat nila, yung Facebook chat nila, ang sabi, si J. Haboneta daw, hindi daw nakikialam sa Black Propaganda, talagang NGO work lang daw siya. Yun daw, Yellow Boat of Hope Foundation daw, na konektado rin sa Black Propaganda site na Now You Know, ay talaga based yan sa Zamboanga City. Pero yung mga donors kasi nila sa Maynila, ang gusto, may physical address sa Maynila para pagpadalhan siguro ng mga dokumento or ng mga donations. Kaya daw, yung 2515, Unit 2515 sa Dalinyard, Makati, wala daw talagang masyadong staff doon yung Yellow Boat na lang tawag natin, ang haba yung Yellow Boat Foundation. At kinumpirma din ni J. Haboneta na ang may-ari ng Now You Know yung kanyang co-founder, hindi siya, according kay J. Haboneta through his intermediary. Ang may-ari daw talaga nito ay a certain Dr. Anton Marie H. Lim. Okay? Ito pong si Dr. Anton Marie H. Lim ay board member ng People Power Volunteers for Change. According po sa Asia Foundation. According din po sa Asia Foundation, siya po ay isa sa mga campaign supporters who have organized themselves to help President Benigno Aquino's administration. Itong si J. Haboneta, ito yung pinakaunang social media director ng PCOO. So, parang ito yung lumang Lorraine Badoy, parang ganon. So ngayon, kailangan daw po imbis. Sabi ko, hindi ko naman sinasabi na may pakana ng pagkakalat ng Bikoy si Anton Lim, pero evidence suggests na may kinalaman siya doon. And that is why I'm calling the NBI That's why I called the attention, past tense. That's why I called the attention of the FPI para i-check nga kung ano yung kinalaman ni Anton Lim dyan. Pero ang malinaw, doon po rin sa press conference, Malacanang press briefing kanina ni spokesperson Salvador Panelo, napangalanan po doon si Jerry May Maghinay. Okay? Ngayon, may mention din siya na itong pong si Rodel Jaime, si Babalo, may connection po sa Toolkit Inc. Toolkit Inc. Ulitin ko yung pangalan na Toolkit Inc. Here's the fun part. Kasi po, bukod po doon, sinabi din niya na may connection po dito si a certain Armand Pontejos. Okay lang. Dali lang po How close? Okay. Ito po ang masaya dyan. Kasi po, si Armand Pontejos, Diyos ko, promise, parang dudurog sila ngayon. Diyos ko. Si Armand Pontejos, naisulat ko na po noong May 1st, 2016 pa. Nung pong kasagsagan ng 2016 presidential elections. Kasi, etong si Armand, alam niyo yung drama about dun sa Julia Vargas, yung meron daw mga milyones doon na pera si Pangulong Duterte. Yung nagkaroon pa nga ng joke sa Facebook na sampalan sa Julia Vargas. Ni-research ko yun. Lumitaw po na yun po mga videos ni Trillanes ay ina-upload ng a certain Armand Pontejos. Bukod ron,
yung ellentordesillas.com, yun po yung website po mismo ni Ellen Tordesillas. Ang administrator po ron ay si Armand Pontejos. Okay? At ang organization po niya ay Toolkit Incorporated, na kung saan daw allegedly ay empleyado dati etong si Rodel Jaime. Diyos ko Lord, pag umabagin. Tapos ito po The Pontejos Tordesillas Connection. Wait lang. sabi ko na sa article ko dahil just how long has Pontejos and Tordesillas known each other? Sabi ko, yung website po ni Ellen Tordesillas was created in 2005. Ngayon po, ang mga domain registration, they rarely last forever. Kasi po, normal dyan, 1 to 10 years. Eh, nung parang po yung 2016. So, sabi ko, there's a possibility na itong si Tordesillas at Pontejos did not just enter into a one-time transaction in 2005. Ibig sabihin ko po, they might have to meet again in 2015 at the latest para mag-renew ng site registration netong ellentordesillas.com. Eh, tapos po, moreover the fact ako, na si Pontejos nag-react kahapon sa isang previous sa Thinking Pinoy article. I was writing this in May 1, 2016, suggests po that Pontejos and Tordesillas may have maintained constant contact up to that day. So, ganun rin mga friends. Hold on. Yun pong Toolkit Incorporated, pag-aari yun ni Armand Pontejos. Eh, ang catch po mga friends, etong si Ben Pontejos ay member po ng Magdalo. He even describes himself as an ethical hacker. Tapos po, nung pinakasal pa itong si Ben Pontejos, dumalaw pa itong si Ellen Tordesillas at pinuri-puri pa niya si Bem at si Bam, yung asawa. Na parang, ito pa yung umpisa I'm going to the wedding today. Ito po dinidescribe po ni Ellen Tordesillas yung wedding po nung kanyang kaibigan na si Bem Pontejos. Si Armand po ang nickname niya, Bem. Tapos, dinidescribe niya, ito po si Bem ay hacker ng Magdalo. Sabi, Bem and Bam's love story, by Ellen Tordesillas. I'm going to the wedding today of Bem Pontejos and Bam Frangue, two wonderful people I know in Boracay, and the wedding was in Boracay. I first met Bem at the Marine Brig in Fort Bonifacio where he was detained together with other Magdalo officers for standing up. So kasama sila sa nakulong nung Oakwood Mutiny. Ben is Armand Pontejos, sabi ni Ellen. According to Ellen, Trillanes told me the girlfriend of one of the Magdalo soldiers was the daughter of one of the mayors in Antique. He was Mayor Frangue. Trillanes is one of the wedding sponsors. Isa po sa mga ninong. I saw familiar names in the list of sponsors. Senator Honasan, Senator Legarda, Colonel Kerubin. Today's wedding is proof of the adage, love conquers all. The way Tordesillas po, yung pagkakasulat niya ng piece na yon, with tenderness and affection, suggests po a very close friendship with the Pontejos-Frangue couple. Her lines also show sympathy for the cause nung Magdalo. Ngayon, as to whether Magdalo's coup attempt was justified or not, hindi ko na problema yun sa article na yun. Let's reserve that for another day. Nevertheless, yung close friendship po can be a source of personal bias on the part of Tordesillas. It can also be capitalized on. After all, what's a favor between friends? Diba? Ngayon, ito po, si Pontejos at si Trillanes ay parte ng Magdalo group of soldiers na nag-stage ng Oakwood Mutiny. Alam natin yon. At according din yon sa report po ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ngayon, despite po na dismiss sila pareho from the Armed Forces of the Philippines, si Pontejos po ay naging parang sympathetic pa rin para sa Magdalo Group, judging po from the videos in his YouTube channel, which included po, sa mga in-upload niya sa YouTube channel niya, ay isang advertisement para kay Antonio Trillanes.
ano po ang nakalagay dito, ayun, Arman Pontejos, tas ang title, Antonio Trillanes IV. Ito yung mga campaign ad ni Trillanes na tumatakbo siyang Vice President noong 2016. Okay? Ngayon po, a quick Google search shows po na si Ben Pontejos din ang administrator ng Trillanes.org. Website po yun ni Antonio Trillanes. So, sabi ko, kung si Rodel Jaime, according kasi kay Panelo, di ba? Kung si Rodel Jaime ay konektado dito kay Toolkit Inc. at ang may-ari ng Toolkit Inc. ay si Arman Pontejos. At si Arman Pontejos rin ang administrator ng website ni Trillanes. O, kumusta naman? Paano mo kailangan pa bang i-memorize yan? Connect ko So, eto si Rodel Jaime, tao ni Pontejos. Pontejos, tao ni Trillanes. Ang saya-saya, no? Diyos ko, bubi-bingo ang LP ngayon. So, eto na, pangalawa. Ay, ba tayo ng usapan? Inom lang ang tubig. TP, Ellen posted 35 minutes ago. Sabi ni Ray Cañete, she denied all the allegations of Malacanang. O deny mo, ang problema ayun yung ebidensya o nagsusumigaw. Una ha, kasi mga friends, ganire, yung umorder po ako sa Securities and Exchange Commission ng lahat ng audited financial statements ng umorder po ako ng authenticated copy. Now, tapos wait lang po mga friends Yun bang in-order ko na SEC, yung mga documents yung pinalagay ko sa harap, nasaan? Andito na, wag mong kunin, ako na kukuha. Andito ba? Okay, sige. Dali lang, kunin ko lang Masaya to mga friends. Umorder kasi ako sa SEC ng mga audited financial statements ng Vera Files. Tapos may amoy fishy. Yun sa Pilipinas. Okay, wait lang. So, ang point mga friends, I was checking po yung mga details po nung Vera Files. Kung paano yung finances nila, kasi it will say a lot. Yung kung paano gumagalaw yung pera sa loob ng kumpanya, it says a lot. Kung paano kung ano yung nature ng trabaho ng Vera Files. Ngayon, chinek ko po, ito po, ayan meron pang may pirma ng certification, Kemerut, tapos may mga seal pa, Keme, ganyan. In-order ko po from, I think 2005 ito to 2017. Wala pa po yung 2018 kasi po ang reporting period noon April. So, it takes a bit of time para ma-organize yun ng Securities and Exchange Commission. Ngayon po, na-check ko dito, dun sa 2016 po nila na financial statement, ang kanila pong gastos mga more or less 7 million pesos. Pero, in the prior years, ang kanilang operating expenses nasa 1 million lang. Ano ba mahalagang nangyari noong 2016? Nakatanggap sila ng pera from a CIA linked organization, yung pangalan nito? National Endowment for Democracy. So ito so ulitin natin So dinideny ni Ellen Tordesillas na hindi siya kasama sa destabilization plot. However, number 1, heavily connected siya sa Magdalo hacker na si Ben Pontejos na tao rin ni Trillanes. Heavily connected rin siya kay Trillanes. Alam natin yan. Di ba kasama pa nga niya, umattend pa nga siya sa kasal na nandun si Trillanes. Tapos, alam naman natin na never in Ellen's life did she ever write against Antonio Trillanes. Kahit alam natin na may problema si Trillanes. And so, ito konektado siya kay Pontejos, konektado siya kay Trillanes, at tumatanggap pa siya ng pera sa United States. At, more than halos
mahigit kalahati ng operating expenses ng Verifiles ay tinutustusan ng Estados Unidos, specifically isang CIA-linked na organization na pinopondohan ng Estados Unidos, yung National Endowment for Democracy. So, paano mo sasabihin? Tapos, makikita mo naman sa sulat din ni Ellen na ultra-critical siya kay Duterte. Ganito, Ellen maniniwala kami na nagsusulat ka lang from your own conscience. Alam mo yon, yung parang dinidikta lang ng konsensya mo. Okay na sana, baka maniwala kami dun Kaya lang ang problema, girl, close na close ka sa mga inaakusahang nag-destabilize ng government, at bukod ron, alam din ng taong bayan na pinopondohan ka ng isang foreign na government na ang international interests ay kasalungat ng nakaupong gobyernong sinisiraan mo. Ano yun? Kung hindi ka lang tumanggap ng pera sa states, kung hindi ka lang nakikipag-usap kila Trillanes, as binanata mo yung gobyerno, maiintindihan ko hindi So, sige, deny ka pa dyan. Tapos, eto pa. So, nagigets nyo, mga friends, kung bakit tumatanggap ng donations nung araw. Kasi ngayon, mais-ayos na yung kita ko dahil meron na akong radio show Nung araw tumatanggap ako ng donations sa Thinking Pinoy, kasi, ito yung mga binibili ko. Sa palagay nyo, mura to. Kano pa bayad ko dito? 2,000, 3,000 pesos to in order ko. Ayun. Binili ko sa bayad to sa SEC kasi ano to SEC Express, tapos ipapa-deliver sa'yo sa may delivery fee, parang 500 pesos per document, parang ganun, 300, 400. So anyway, ang punto, Ellen, sa presinto ka na lang magpaliwanag, huwag ka magpaliwanag sa amin. Ngayon, naglabas daw yung Integrated Bar of the Philippines ng statement daw na hindi nila tutulungan pangalan nito, si Advincula, yung nagpapanggap na Bikoy. Eto po kasi, paano matutulungan? Nagkahiyaan na yan. Kasi yung mere fact lang na pinagamit nyo yung premises ninyo para sa impromptu na press conference ni Mokong, nawala na kayo ng kredibilidad. Yung mga ibang chapter nyo nga, kasi kahit yung ibang mga member ninyo na abogado, binabara na kayo ngayon kasi garapal yung ginawa ninyo. Tapos ngayon, nag-press conference kanina si Senator Tito Soto. Ang sabi ni Senator Tito Soto, etong si Peter Jomel Advincula, lumapit na pala sa kanya noong 2016. Tapos, parehong storya yung binebenta sa kanya. Ang diferensya, ang sinisisi doon sa storya, ang supposed drug lords, ay mga members ng Aquino administration. Gets ninyo? Pero, yung version ni Advincula 3 years later, yung napanood natin a few days ago, I think yesterday, si Duterte naman. Pareho yung storya, pero iba yung suspect. Ang ganda, diba? So, ngayon, kung dadalhin si Advincula ng Integrated Bar, Diyos ko, i-surrender nyo na yung mga lisensya nyo bilang abogado kasi nakakahiya yung mga katarantaduhang ganyan. Ano pa kredibilidad nyo, mga guys? Diyos ko. Tapos, eto pa, doon sa press conference ni spokesperson Sal Panelo, ang sabi niya doon, nag-voice analysis sila noong audio doon sa Bikoy videos at saka doon sa audio na kinukuha mula rin sa speech nung nagbasa ng statement si Advincula. At napakita nila na yung unang video na Bikoy, yung talagang mga Bikoy videos, merong punto na Ilocano. Eto namang si Advincula, puntong Bicolano. Magkaibang tao sila. So, hindi. Feeling ko talaga, tama. Pinalabas lang si Advincula para may umako ng video, pero hindi si Advincula yon. Pero ngayon, ito, ang pinakamahalagang sinabi ni Attorney Sal Panelo, babasahin ko sa iyo yung opening ng kanyang press conference. Kasi ito basically, it encapsulates yung entire na press conference, yung first several sentences niya. Ito yung sabi ni Sal Panelo kaninang umaga. The Office of the President received intelligence that has been validated and appears to show that there is a deliberate attempt to discredit the administration as well as to boost the candidacies of the opposition senatorial candidates. And it appears that there are certain groups who are working together to achieve this goal.
This group appears to be the Liberal Party. Some personalities identified as advocates who are very active in social media, dishing out anti-Duterte statements and sentiments, and validated to be allies with the Liberal Party, also working together with the groups presented to you in the matrix presented the other week. So, ang tagalogin ko yung sabi ni Sal Panelo, ha? Kay Bong Banal daw yung boses TP. O, edi kay Bong Banal, ewan ko, kamag-anak ni Conrad. Pero in fairness po, maka-Duterte naman si Conrad. Magkakaiba politika sa pamilya, alam naman natin yan. Tagalogin ko po yung sinabi ni Panelo, ha. Ang sabi po ni Panelo, yung Office of the President daw ay nakatanggap ng intelligence na na-validate na at mukhang pinakikita na meron pong garapalang attempt na siraan ng administrasyon at palakasin ang kandidatura ng mga senatorial candidates ng oposisyon. Lumilitaw rin po na may mga grupo na nagtutulong-tulungan para ma-achieve yung goal na yon. Yung grupo daw po, according kay Sal Panelo, ay ang Liberal Party at mga personalities, iba pong mga personalidad na nag-identify as advocates daw sa social media, na validated rin po daw na kaalyado ng Liberal Party. Nakikipagtulungan din daw sila doon sa mga grupo na pinresent sa inyo doon sa matrix last week. So basically yun yung PCIG Vera Files Rappler matrix, yung basic na matrix. Basically po kasi mga friends, ang nangyari po dun sa live po ni spokesperson Sal Panelo, yung matrix na inilabas ni Dante ang nung una, in-expand po ng bonggang-bongga. So basically po, para tong family tree, na yung unang family tree, parang nanay at anak lang. Ngayon po, kasama na po pati yung mga lolo sa tuhod, lolo sa sakong, pati po yung mga bilas, pinsan, si Sangko, si Diche, si Sanse, lahat na, pati yung mga pamangkin sa tuhod, apo sa tuhod, lahat na isinama na doon. So what happens now? I think malaki yung problema in the shorter term. I think malaking problema ito for the Liberal Party. Kasi alam natin na yung kanilang yung Ocho Diretso, yung anim, si Gutok, Jokno, yung iba, yung anim na minor na yung minor members, hindi minor de edad, pero yung mga medyo minor na senatoriable sila, yung less winnable senators nila, medyo wala sila pagkasang manalo. Ang mananalo lang talaga si Bam at saka etong si Mar Rojas. Kaya lang 5 days before the elections, puputok itong balita na to, nakasama ka sa mga naninira sa administrasyon gamit ang fake news at gamit po ang gamit mo na witness ay isang estapador. Ano magiging tingin ng tao sa'yo? Gusto ba nila ng ganong senador? Masasaktan si Mar dito. Ngayon, about 1 or 2 months ago, gumawa po ako ng computation based on computation po na to, chinecheck ko kung gaano kahirap, I try to gauge kung gaano kahirap yung magiging climb, yung magiging kandidatura ni Mar Rojas at saka po ni Bam Aquino. Kukunin ko lang po saglit yung photo tapos i-explain ko sa inyo. Alright, wait lang. Wait longs. Asan ba yun? Dami ko kasi mga pinapost na photo kaya medyo nakakalito Pero konti lang naman ako mag-post over the past 2 or 3 months. Kaya sandali lang po itong mahanap. Ito, nakita ko na. Noon pong March 14, 2019, nag-post po ako, sabi ko, why does LP still bother to field the 6 unwinnable Ocho Diretso bets? Tagalogin ko. Bakit pa pinangangampanya pa nila yung 6 na taga Ocho Diretso? Matatalo rin naman yun. Pati nila lang i-focus kay Mar. At saka kay Bam, yung kanilang mga resources, kasi yun lang ang may pag-asang manalo. Iyon po kako, para magmukhang mas mabait, mas mukhang less radically anti-Duterte, etong si Mar at Bam. Kasi, para manalo sila, susi po ay makapanligaw sila ng kahit kaunti na Duterte supporters. Kasi po, kahit ipag-add ninyo yung mga ayaw sa administrasyon at saka yung mga hindi sigurado kung gusto nila yung administrasyon o hindi, kulang po para manalo sila sa May 13, 2019. Kasi po ganito mga friendship, yung pong 4th quarter satisfaction rating po ng Pangulo, according sa SWS, kinumpute ko yan. Kasi sinama ko pa po pati yung margin of error. Tapos po diba yung margin of error plus minus,
pinili ko na po yung pong margin na in favor of Mar, yung makapagpabuti pa. Kumbaga, pinartidahan ko na si Mar at si Bam. Ngayon po ito. Ang maximum dissatisfaction rating po sa Duterte admin, given po yung 2.6% na error margin ay 11.6% lang. Samantala po yung undecided, 17.6%. Alright? Ngayon po, there are estimated na 61 million voters ngayong 2013. At ano po, modestly estimating 78% voter turnout. That's about 47.58 million votes. Ilagay na natin sa 47.5 million votes. Ngayon po, kung i-add din nyo yung 11.6% na ayaw kay Pangulo at yung 17.6% na hindi sigurado kung gusto nila si Pangulo o hindi, tapos, imumultiply mo yon sa 47.58 million votes. Ang makukuha mo lang mga friends ay 13.89 million votes. So basically mga friends, what I'm saying here is, base po doon sa satisfaction rating ng Pangulo, kung masaya ba ang taong bayan sa Pangulo o hindi, at tapos po, base po doon, pinapakita po na ang maximum na po pwedeng makuha ng isang opposition bet, yung talaga maliw na opposition, in short, Liberal Party na bet, 13.89 million votes. Ngayon po, ang tansyahan nga po, 14.5 million votes para manalo ka na number 12 sa Senado. So, assuming man lang po na 14 million yung kailangan para mag number 12 ka sa Senado, kulang pa sila na 110,000. Saan nila kukunin yun? Kukunin nila yon mula sa mga pro-Duterte. Diba? So, in short, si Bam at saka si Mark, kailangan nilang manligaw ng at least 110,000, manligaw at masagot ng at least 110,000 na Duterte supporters. Paano nila magagawa yun kung ultra anti-Duterte sila? So, they need na ipakita na, anti-Duterte kami. Pero not so much. Diba? Ngayon, kung sasabihin lang ni Mar at saka ni Bam na, not so much naman, ganun, wala nang maniniwala sa kanila. So, kailangan, ang ilagay mo, meron kang mga katabi na talagang ultra anti. Kung ako si Mar at si Bam at ako yung anti, kailangan maglagay yung mga ultra anti. Yung mga tipo nagwawala na anti-Duterte. At yun po, yung 6 na 8 diretso bets. Ngayon, from the same computation, in-apply ko naman doon sa satisfaction approval rating ng presidente po para sa fourth quarter ng 2018 according to Pulse Asia. Ngayon po, ang naging total po doon, 11.70 million ang total votes, projected votes, ng mga undecided at anti-Duterte. Again, 14 million minimum ang kailangan. So, kulang pa po yun ng 2.3 million votes. So, actually po, doon sa Pulse Asia survey, mas mahirap ang magiging laban ni Mar at saka ni Bam. So, in short, yung going back doon po rin sa press conference sa Alpanelo, yung to boost the candidacies. Diba? Kasi po ganito yun eh. Either ganito, dalawa pwedeng mangyari. Para kung ako si Bam at si Mar. Either one, maligawan ko yung mga pro-Duterte, para yung nakikita ko na gap na kailangan kong ma-bridge para maging number 12 man lang ako, mapunan. Or, bawasan ko yung mga supporter ni Duterte. Gets niya? So, ang option A ni Mar at saka ni Bam is, ang option A po nila is manligaw ng mga Duterte supporters, which is difficult. Ang option B naman, bawasan yung mga Duterte supporters. Dahil pag binawasan mo sila, either nagiging silang anti-Duterte or undecided, which boosts their chances, boosts their candidacies. So, ang ibig sabihin po nito ni Panelo mga friends doon, pag lumabas yung narco list, ang totoong narco list, at naniwala nga ang tao, lilipat sila, ganon. Ang problema, napatunayan niya ngayon na sabog. Napatunayan niya ngayon na peki yun. At lumilitaw pa yung network of the people behind it. O, paano nagagawin ngayon ng 8 diretso? Hindi ko na alam. Kasi 5 days na lang before elections. Tapos binagsakan ka ng ganitong kalaking, political version ng Yolanda. Paano ka makakabangon? Diba? Hindi ko alam. 5 questions po mga friends, bago ko i-end yung live video.
Sabi ni Aurelio Rivas Gaspay, TP, ang 110,000 votes kayang-kaya ng Smart Magic. Well, totoo naman yun. Kaya lang mga friends, hindi po exact na computation yung 110,000 votes. Remember, I did the computations na yung margin of error laging pabor kila Bam at kay Mar. Kung gagamitin po natin yung actual figures, yung exact na figures, which is pretty impossible to get, kasi ano to I was dealing with inequalities sa mathematics, diba? Inequalities, algebra nyo, na-remember nyo pa. So, ito yung parang best case scenario. I just computed for the best case scenario from Bam Aquino and Mar Rojas' point of view. I did not give an exact number on the actual real specific scenario. Best case ito. So, ibig sabihin mga friends, yung 110,000 na gap na kailangan nilang punan based on Q4 SWS Satisfaction Survey, hindi lang 110,000 yan mga friends. Mas malaki yan. Siguro mga kalahating milyon o 1 milyon yan. Medyo mahirap pong i-smart magic yun. Alright? So, sabi po ni Lani Dawe, TP, pakipost naman yung numbers na sinasabi mo. O sige, i-repost ko. Ganito po i-repost ko sa TP. Dali lang. Reposted as reposted due to popular demand. Ayan, to popular demand. Okay. So, share on your timeline or share on your page. Share on a page you manage. Thinking Pinoy. Ayan, na-share ko na. So, pagkatapos po ng live, i-check nyo na lang. Alright? Second question. Kakasuhan ba ng admin ng mga kasangkot? Tanong po ni Van Unla. Well, kinasuhan na nga si Rodel Jaime. So, I guess kakasuhan din. Kasi, kanina, nung tinanong ng mga Malacanang reporters, etong si spokesperson Sal Panelo about it, ang sabi ni spokespanelo, ask Justice Secretary Menardo Guevara. So, hintayin natin yung press ko ni Secretary Guevara about it. Okay? Sorry TP, nakavote na ako dito sa Japan. Sabi ni Japanese Characters ang pangalan. Ang nakalista sa iyo lang ang binoto ko. Ay, salamat po. Tapos mga friends, ito. Next question. Di ba may OFW na nagreklamo na dun sa resibo niya lumabas si Alejano pero Duterte senatoriable ang binoto niya? Well, meron nga nagreklamo pero hindi pa po yun validated. Kasi for all we know, kung ako po taga-opposition, I'm not saying na nagsisinungaling yung ate na nagreklamo, pero there's also a possibility na may isang makadilaw, maka-liberal party na botante, binayaran nila para umarte ng ganon, para ma-dissuade yung mga OFW na bumoto. Kasi, kung alam ko lang madadayain ako, nakakapanghinangan na loob na bumoto, di ba? Alam naman natin na ultra anti-liberal party yung OFW population natin. So, kung ako yung liberal party, it's in my interest na magpondo ng ganon para mabawasan yung mga boboto sa kalaban nila, which is the administration. So, unless meron pong official findings ang proper na law enforcement authority or someone I think is credible, yung kilala ko talaga na tao, I will not give any credence to it. Dead ma lang. Next question. Last 3. Sa tingin mo, malakas yung evidence na hawak ng NBI DOJ para makasuhan ng mga involved? Yes, malakas po. Well, ang dami na lang pinangalanan doon, pero syempre, hindi naman kakasuhan lahat yun kasi sobrang dami. Siguro kakasuhan nila doon yung mga core lang na may pakialam doon. So, kasama siguro dyan si Jeremy Maghinay, si Rodel Jaime, si Jover Laurio, si Kokoy Dayaw. Yun yung mga malamang, sila Ben Pontejos, yun. Pero yung mga medyo nasa mga achuchuchu lang ng mga chawari waps, hindi na siguro kakasuhan yun, masyadong madami. Alright. Sabi ni Milagros Cruz, who is the mastermind behind this Bikoy? Hindi pa po malinaw kung sino yung mastermind. Well, meron na tayong mga ideas kung sino yung mastermind, pero ang pinakamaganda po kasi, pag nag-uusap ng mga ganito, let's stick to facts. The fact is, heavily connected sila sa Liberal Party. Yun ang fact. Ngayon, kung ano yung beyond that is speculation. So, let's wait for the law enforcement to find extra data para mas maliwanagan tayo sa sitwasyon. Pero malinaw, may distab plot at nasa likod ron mga heavily connected sa Liberal Party. Last 2 questions mga friends.
TP, tumakbo ka sa 2022. Ayoko pong maging politiko dahil masaya na po ako sa pribadong buhay. At saka po, hindi ako makapunta na sa Singapore. Kasi busy na. Gusto ko po yung gusto ko nang pumatay ng tao, lipad na lang ako sa Singapore para hindi ako makapatay ng tao kasi masarap po doon yung nasi lemak. Alright. Lahat ba ng code from Rodel PCs is na-detect para makita sino-sino talaga kasama dyan? Yun nga problema mga friends eh. Nung nanood ako sa press conference niya, Senator Tito Soto, yun pong kay Rodel Jaime na binigay niya mga, ano ba code ni Rodel? Hindi, yung kay Bicoy. Yung kay Bicoy, yung mga binigay niya code, nag-iba-iba. Kasi di ba magkamukha yung kwento nila noong 2016 at saka today? Pares-pareho yung mga tao, pero magkakaiba yung code. Meron ba naman drug syndicate na nagpapalit ng code ng tao? Ang gulo. Last question po mga friends. Tama po ba na utos ng COMELEC na huwag ipakita yung voter's receipt sa USA? Bakit bawal ipakita yung voter's receipt? Pwede ipakita yun. Last question. TP, totoo bang si Jokno is one of the officers of the Integrated Bar of the Philippines? Opo, punta lang kayo sa Integrated Bar website, nandun sa listahan nila, sa structure page, structure yung tawag eh. Nandun po, nakalista si Chel Jokno. Parang Jose Marie Jokno, parang gano'n. Tapos makikita mo na yung mukha niya ron eh. Nandun, officer siya dun. So, yun na lang po muna mga friends. Nasi lemak pala ang paborito mo. Hindi masarap po yung nasi lemak. Ano yun mga friends? Mga hindi alam. Simple lang yun. Kanin yun na ang pinangsaing, imbis na tubig, coconut water. Malinamnam po talaga siya. Tapos lalagyan nyo nung parang, hindi ko alam yung luto nila na yun eh. Parang ginisang repolyo pero kulay orange eh. Pero masarap eh. Sa Bali nasi lemak, sa may lorong, paligid ng lorong 15. O lorong 15 sa Gilang, Singapore. Bali nasi lemak. I-check nyo po. Parang karinderya lang siya. Pero ang sarap-sarap. Yun na lang po muna mga friends. Again, ako po si TP. Ang DH ng mga DH na future unicorn na may pakpak ng butterfly ng mutot ng rainbow na may world peace with a hint of cinnamon, signing out.